Samantala, patuloy ang monitoring ng Department of Trade and Industry sa presyo ng mga school supplies ilang araw bago ang pasukan sa June 16. Nagbabala naman ang DTI na maaaring kasuhan ang mga nananamantala ng presyo sa ilalim ng paglabag sa Price Act. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Sa June 16 na ang simula ng school year, kaya maaga nang namili si Abigail ng mga school uniform sa Divisoria sa Maynila. Aniya, 3 set na ng uniforme ang bibilhin niya para makadiskwento. Para hindi po sumabay sa dami ng mga tao. Mas mura po kasi talaga sa Divisoria. Tapos pag mas marami, mas mura po. Lagi pong tumatawad pagka hanggat kaya. Para makatipid? Opo. Malaki pa discount nila kahit na mababa na yung bigay namin. Ini-discount pa namin sila minsan 20%. Parang senior. Kasi sa dami nang nagtitinda rin ng uniform Ang original na presyo nitong set ng uniform na to ay 400. Pero maaari pa itong tawaran na hanggang 350 para mas makamura at mas makaka-discount kayo kung mas maraming set ng uniform ang bibilihin nyo. Para sa presyo ng school uniform sa Divisoria, mabibili ang blouse ng 150 hanggang 230 pesos. Ang pants naman ay 200 hanggang 230 pesos at ang palda ay 200 hanggang 280 pesos depende sa klase. Grade 6 na sa darating na school year ang anak ni Leia. Diskarte naman niya para makatipid, bumili na ng bundle ng school supplies. Mga school supplies po, kagaya po ng mga notebook, ganon, ballpen, para makamura po yung mga mga wholesale ganon para Mga bundle. Bundle ganon. Batay sa monitor ng Department of Trade and Industry, 29 sa 195 stock keeping units, kabilang ang notebook, bond paper at lapis, ang nakakitaan ng pagbaba ng presyo ng hanggang 10 piso. Para naman sa presyo ng school supplies, mabibili ang notebook ng 15 hanggang 52 pesos. Ang papel ay 15 pesos hanggang 48 pesos and 75 centavos. 11 hanggang 24 pesos naman ang lapis at 3 pesos hanggang 33 pesos ang ballpen. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng DTI sa pananatiling mababa ng presyo ng mga gamit ng mga estudyante ay ang market competition at ang mababang presyo ng raw materials nito. Nagbabala naman ang DTI na maaaring kasuhan ang mga nananamantala ng presyo ng mga school supplies sa ilalim ng paglabag sa Price Act. Dapat pa din siguraduhin na may markings at non-toxic ang mga binibiling gamit para sa mga estudyante. Posibleng sa darating na weekend pa ang peak ng dami ng mga mamimili ng school supplies. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.